Good morning, good afternoon, good evening kung anong oras man nyo ito mapanood. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Color Mix TV. Ayan, di ara ang pagbabalik. Yung pagbabalik ko ngayon, ang pagbablog ko, hindi muna ako mag-paint mixing tutorial o sa mga design. Ngayon lang muna, bigyan ko munang buhay yung katanungan ng aking silent viewers mula sa Pilipinas. Isa po siyang kontraktor sa pamimintura ng bahay. Yan. Pero bago ang lahat, kumusta na po kayo? Pasensya lang muna talaga. Sa buwan ngayon, hindi muna ako talaga magtuturo ng tutorial sa sobrang busy ko. Hindi ko talaga masingit-singit yung pagbablog. Alam nyo na, Ramadan ngayon. Pabilisan yung trabaho namin, nakatutok palagi. Ilang oras lang yung tulog namin, ilang oras lang yung pahinga namin. Ito ngayon, nasa harapan ninyo, duty na naman sa night shift. Yan. Anong oras na makauwi sa bahay, madaling araw na, tapos gising na naman ng maaga para sa day shift. Ganun yung basta Ramadan. Kunti lang yung tulog ko. Hindi ko talaga masingit-singit yung paggawa ng vlog talaga. Ito ngayon, siningit ko lang talaga kasi kulit na siya sa akin. Kailangan niya yung sagot ko talaga. Matagal na itong katanungan niya. Hindi ko talaga din masagot-sagot. Hindi ko din masingit-singit yung katanungan niya. Pero ngayon, bigyan ko ng buhay yung katanungan niya. Yan. Ito na. Pero bago ang lahat, ipakita ko muna sa inyo yung epoxy na mga epoxy thinner at saka epoxy hardener. Kasi yung katanungan niya tungkol sa ganyang ano ang proper na ihalo sa epoxy paint. Tingnan nyo muna para malaman niyo. Tara, let's go! Yan, ipakita ko muna sa inyo kung tama ba, may epoxy thinner ba. Yan, nakita nyo na, magkasama yan, epoxy hardener, epoxy thinner, epoxy paint. May formulation yan, may ratio yan kung gaano karami ilagay niyo ng thinner at saka hardener. Bago ko yan talakayin yung katanungan na pwede ba lagyan ng lacquer thinner yung epoxy paint? Sagutin ko yan pagkatapos na makita ninyo na meron palang epoxy thinner. Yan, nakita niyo na yung katanungan niya, nagbabase po sa epoxy paint. Isa po siyang kontraktor sa atin ng pamimintura ng bahay. May nagturo sa kanya na pwede daw itimpla yung lacquer thinner sa epoxy paint. Yan ang katanungan niya, na bigyan nating kabuluhan o bigyan nating buhay. Ano yung talagang totoo? Yan, sagutin ko na yan, sir. Ang totoo yan, sir. Una, sir, idaan ko muna sa kwentuhan. Yan, sa tingin nyo, pwede yan. Sabi niyang nagturo sa iyo, nag-advise sa iyo, pwede. Sabihin natin, pwede. Nalulusaw siya, na-dilute yung pintura. Oo, nandyan tayo, na-dilute yung pintura, nalusaw, natimpla ng maayos. Pero sa tingin niyo, okay ba yung kapit? Kung mahirap kasi, dumaan tayo sa mga ganyang pamaraan. Yung shortcut na pamamaraan ba? Dati ganun tayo, ng kunti lang yung kunting knowledge natin ba? Kunting knowledge natin, yun din ang makapahamak sa ating trabaho. Yung kunting idea lang, hindi natin ina-upgrade palagi kung ano ang nangyari sa trabaho or sa idea or sa kaalaman natin. Hindi lang kasi lahat naman
Yung computer nga nag-upgrade palagi by Windows lalo na sa pintura. Dapat kung ano man, wala yan sa katagalan mo na veterano ka na sa pamintura, wala yan. Walang koneksyon yan kung ano ka man, ilang taon ka man sa trabaho mo, or veterano ka naman sa pamimintura. Pero yung kaalaman mo, konti lang talaga. Mahirap kasi yung konti lang yung kaalaman mo, yan talaga ang makapahamak sa trabaho mo. Oo, sang-ayon ako na pwede. Sang-ayon ako. Example, sang-ayon ako. Pwede yan, okay. Ang tanong ko kasi, kumakapit ba ng maayos? Yan ang problema. Kawawa naman, isa kang kontraktor, kawawa naman yung nagpapintura sa'yo. Hindi niya alam kasi nagpapintura yung tao sa'yo kasi hindi niya alam. Ikaw yung may alam kasi matagal ka na sa trabaho mo. Pero binigyan mo siya ng substandard na pamaraan. Di ba? Anong resulta? Anong resulta sa trabaho? Yung nagpapintura sa'yo, hindi niya alam. Mga ilang months lang natuklap or ano-ano pa ang mga chemical reaction sa darating na araw. Yun ba? Yun talaga yung pahamak natin. Yung kunti lang yung kaalaman natin pero hindi tayo nag-research or nagtatanong. Yung pinakuha natin, yung idea natin na kulang talaga. Yun talaga yung pahamak sa atin. Huwag lang kayong mahiya magtanong kung sa tingin niyo na parang dihado kayo sa mga ganyan. Hindi pa, kulang kayo sa kaalaman. Mahirap kasi sir, kawawa din naman yung taong nagtitiwala sa iyo o nagpapipintura sa iyo na ganun yung binigay mo na substandard na pamaraan. Sa aking sagot dyan, huwag mo nang subukan. Kasi yung pintura sir, lalo na may katalis at hardener, may kanya-kanyang thinner yan. Yung epoxy paint, double component, may hardener, may epoxy thinner. Lahat yan kasama talaga. Hindi yang may hardener na epoxy, may pintura na epoxy, tapos lacquer thinner ang ginamit mo na thinner. Ikaw ba? Sa tingin ko, pwede ba? Ganun ba? Ganun yung sistema ba? May bawat pintura, may kanya-kanya yan silang thinner, catalyst o hardener or anuman reducer. Hindi ka mag-imbento ng sayo na kulang ang idea mo. Hindi mo alam yung resulta, ano ang mangyari sa sana kung alam mo ganito, sa ilang buwan lang yan, tutuklap yan, may epekto yan, may resulta na yan na ganito yan, bakbak ba yan, ano-ano man ang chemical reaction. Kawawa lang din yung nagtitiwala sa iyo kung binigyan mo ng substandard na pamaraan mo. Hindi naman ako nag-discriminate ng mga idea nyo. Okay naman yung idea nyo, pero sa totoo lang, nagbigay din ako ng totoong idea para sa ganyan. Dumaan ako sa mga ganyan, naging technician din ako or mixer or sprayman dyan sa Pinas. Medyo dumaan ko sa inyong mga diskarte, pero hindi ko din ina-advise yung mga ganyan hanggang pumunta ako dito sa ibang bansa. Naging tutok na or naging dumagdag yung mga kaalaman ba. Lagi tayong nagsi-search or nag-aaral sa mga ganyang pamaraan. Lagi nating na-encounter dito sa bansang natrabahoan natin. Lagi kong naka-encounter ng mga ganyang pamaraan, pero hindi ko
hindi ko sila binigyan ng mga hindi ako sang-ayon sa kanilang mga pamaraan, kasi ako sumusunod lang ako sa mga standard na procedure bilang isang technical or bilang technician dito sa ibang bansa sa paggawaan ng pintura. Ganon yung inaaral namin, ganon yung tinuturo din namin sa head pa namin. Ganon. Tapos tinuro ko lang sa inyo kung ano ang dapat na gawin. Huwag na tayong mag-imbento pa ng sarili natin na makakuan sa atin sa trabaho. Kawawa din kasi yung nagpapatrabaho sa atin. Nagpatrabaho yan sa inyo kasi wala din yan silang alam. Dapat patas lang ba? Bigyan nyo din ng saktong pamaraan or standard na pamaraan para satisfied din sa trabaho ninyo. Ganun lang sir. Yun lang. Isa ka din kontraktor talaga. Sana satisfied ka sa aking katanungan. Hindi ako sang-ayon sa ganyang advice na pwede na yan, okay na yan. Wala sa amin yan, hindi namin yan ina-adapt. Kasi kung i-adapt mo yan, masanay ka sa maling proseso. Kapag masanay ka sa maling proseso, tuloy-tuloy mo na yan kasi nahabit mo na yan yung tinuturo mo na maling proseso. Diba? Pag nahabit mo na yung maling bagay, tuloy-tuloy mo na yan, dala mo na yan habang buhay yung maling proseso. Wala yan sa katagalan, veterano or baguhan ka mang pintor, wala yan sa kuwan. Ang kuwan dyan, kung marunong ka at adapt mo yung laging nag-upgrade na anong mga proseso ang dapat sundin. Ganun lang sir. Maraming salamat talaga sa inyo. Maraming salamat sa iyong katanungan. Ito lang muna yung vlog ko, tips and ideas. Salamat sir. Sana marami ka pang customer dyan sa atin. Salamat talaga. God bless po. Alagaan mo palagi yung sarili mo. Nasa pintura tayo nagtatrabaho. Kailangan healthy yung katawan natin at yung safety natin. Maraming salamat sir at God bless po. Ayan. Tingnan nyo, nakaready na ako. Night shift na ako. Trabaho na naman. Salamat. God bless po.